Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ken Mark Carino, tinatarget ng Barangay Ginebra. Troy Rosario, nagsalita na sa wakas at kinumpirma ng sa Barangay Ginebra maglalaro. Kahapon ay napakaraming nangyari para sa PBA. Merong mga blockbuster trade na nangyari. Matapos nyan ay inilabas na ng PBA ang official lineup ng bawat kupunan. At kapansin-pansin nga na naka-lineup na si Troy Rosario sa Barangay Ginebra kung saan number 1 jersey ang kanyang gagamitin. Ang confirmation lang talaga na yan ng PBA ang pinaka-inaantay ng lahat. Dahil ilang linggo na nga ang nakakalipas noong malaman ng lahat na sa Barangay Ginebra si Troy Rosario. At sa wakas ay nagsalita na nga ang nasabing forward dahil ayon nga mismo sa kanyang naging latest interview na excited na nga raw ito para sa kanyang panibagong koponan this upcoming Commissioner's Cup. Bago nga raw ang lahat para kay Troy Rosario at gusto niya ngang simulan yan sa Barangay Ginebra kung saan ipinaliwanag pa nito kung bakit number 1 jersey ang kanyang gagamitin. Sa buong PBA career nitong si Troy Rosario ay number 18 jersey ang kanyang gamit. Pero ngayon, nasa Barangay Ginebra na siya maglalaro, ay binago niya na nga daw yan, hindi dahil kay Ralph Koo, kundi gusto niya ng bagong chapter sa kanyang basketball career. Nabanggit pa nga nitong si Troy Rosario na meron daw siyang dalawang option kung saan number 8 and number 1. Pero hindi na raw pwede yung number 8 dahil na-retire na ito sa Barangay Ginebra in honor of Alan Kaydik. Kaya naman, nagsettle raw itong si Troy Rosario para sa number 1 position at ipinaliwanag nga ni Troy kung bakit number 1 ang kanyang jersey number na audience of 1. Ang ibig sabihin, number 1 sa kanya si God. Ngayon, nakumpirmado at officially Barangay Ginebra na itong si Troy Rosario. Ano nga ba ang kanyang ine-expect para sa kanyang panibagong kupunan? Ayon mismo dito kay Troy, ay sa ngayon ay hindi niya pa alam. Marami pa nga daw siyang kinakailangang habulin dahil simula't makapirma raw siya ng Barangay Ginebra ay hindi pa siya nakakasama ng team practice. Kaya naman, kailangan raw mag-double effort nitong si Troy Rosario para makahabol sa triangle offense na ginagamit ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, ay naniniwala ko na magiging malaki ang impact nitong si Troy Rosario para sa Barangay Ginebra dahil masusolusyonan nga nito yung naging problema ng Barangay Ginebra sa loob ng painted area na kakulangan sa front court position dahil tanging si Japet nga lang yung kanilang inaasahan dyan. Yung iba nilang mga big man ay kasalukuyan pa ring nagre-recover sa kanilang injury. Pero at the same time nga mga chong, ay huwag tayong mag-expect na agad-agad makapagpapakita ng solid o magandang performance si Troy Rosario para sa Barangay Ginebra, especially sa kanilang mga unang laro. Dahil gaya nga ng sabi ni Troy, ay kailangan niya pang maghabol sa triangle offense. Kaya naman, paniguradong magkakaroon ng adjustment period itong si Troy bago niya maipakita talaga ang kanyang full potential sa Barangay Ginebra. Ang immediate impact nga lang na kanyang magagawa sa kanilang unang laro ay ang kanyang presence sa loob ng painted area. Pero yung big impact talaga at pagkakaroon ng bigger role sa Barangay Ginebra ay kinakailangan niya pa ng sapat na panahon dahil aaralin niya pa ang triangle offense. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ken Mark Carino, tinatarget ng Barangay Ginebra. Kahapon ay gumalaw na ang San Miguel Corporation matapos ang nangyaring trade ng Terra Firma at San Miguel Beermen. At mukhang hindi pa nga tapos ang SMC dahil ayon mismo kay Snow Badwa ay tinatarget rin daw ng Barangay Ginebra ang batang big man ng Terra Firma Jeep na si Ken Mark Carino. As of now,
ay naghahanap raw ang Barangay Ginebra ng dagdag reinforcement pa sa kanilang frontcourt position na po pwedeng tumulong kay Japet Aguilar at Troy Rosario. Dahil yung ibang mga bigs ng Ginebra na sila Isaac Go at Jamie Malonzo ay nagre-recover pa rin sa kanilang injury. At mukhang pinaghahandaan daw talaga ng Barangay Ginebra ang paparating na Commissioner's Cup kung saan malalaking imports ang kanilang makakaharap. Si Justin Brownlee pa nga rin ang import ng Barangay Ginebra, kaya naman additional big man talaga yung kailangan ngayon ni Coach Tim Cone para sa kanyang koponan. As of now nga mga chong, ay hindi pa rin nagsisimula ang team practice ng Barangay Ginebra. Dahil ayon sa mga source, ay binibigyan nga ni Coach Tim ng sapat na pahinga yung kanyang mga players matapos silang makapasok ng finals, lalong-lalo na yung kanyang mga players na naglaro pa sa Gilas Pilipinas, gaya ni Scotty, Japet at Justin Brownlee. Para sa akin mga chong, ay kailangan talaga ng Barangay Ginebra ng additional big man. At pwedeng-pwede nga itong si Kenmark Carino. Pero tignan na lang natin yung magiging update dyan sa mga susunod na mga araw. Kayo mga chong, ano masasabi nyo? Ngayong target ng Ginebra, itong si Kenmark Carino. Ano rin yung masasabi nyo? Ngayong official Barangay Ginebra player na, itong si Troy Rosario. I-comment mo lang dyan sa ibaba.